Okay, so good day to everyone. This is your Brother Glenn B. Pistanio. Uh, I'm happy to be with you today once again. And shout out po sa ating mga kaibigan, mga kapatid po na sumusubaybay at salamat po sa inyong pag-share ng ating video. Ano po? At marami po ang nakapanood po ng ating uh, video. At we are happy that God is leading His people towards the knowledge and understanding of the book of Revelation. Now, you can actually share our video to every Seventh-day Adventist so that they will also have the opportunity to listen and to watch, and they can also study. And we have also our site on Google. You can just Google the prophetic series or prophetic insights, and it will lead you to our study outline. So we have outline in English and we have also outline in Tagalog. So you can find it there in our Google site. No? Okay, so today our topic will be as part 3. Okay, this is prophetic insights on chapter 2 to 3. Prophetic lessons from the seven churches. And there is a connection for the Seventh-day Adventist. Ano? So, tingnan po natin yan sa ating patuloy po na pag-aaral. Bago po tayo manalangin, ay ito po yung ating prayer thought. Atin pong pagbulay-bulayan ang mga salitang ito. Ito po ay hinango sa Bible Commentary written by Ellen G. White, Volume 7, 916, Paragraph 1. Ang sabi po rito, take heed unto thyself. Okay? Nais ko pong i-Tagalog din po para at least mayroon po tayong lubusang pagkaunawa po, especially sa ating mga kapatiran po sa iglesia na uh, hindi po masyadong makaunawa po sa English. Alam po natin na makaunawa naman po yung iba sa atin. Ngunit may mga kapatiran po talaga na kailangan po nila na maunawaan at mapakinggan po sa Tagalog. Ano po? Kaya nga po sa ating mga English speaker, especially doon sa ating mga kaibigan ng mga foreigner, you can just follow in our slide. And I will be reading into Tagalog, ano? Para at least may kwan po tayo, pakinabang po ang ating mga kaibigan, mga kapatid po sa Pilipinas. Okay? So dito po sa ating prayer thought ay atin pong pagbulay-bulayan itong nasulat po sa volume 7 ng Bible Commentary written by Ellen G. White. Ang sabi po rito sa Tagalog, maging maingat sa iyong sarili. So take heed unto thyself. Ano? Ingatan mo ang iyong sarili at ang doktrina. Kaya nga po mga kapatid, napaka-importante na alam po natin yung doktrina. Sabi pa po rito, ang iyong sarili ang unang dapat bigyan pansin. Una, ibigay mo ang iyong sarili sa Panginoon para sa pagpapakabanal sa kanyang paglilingkod. Ang isang makadiyos na halimbawa ay may higit na kapangyarihan para sa katotohanan kaysa sa pinakamagaling na pananalita na hindi sinasamahan ng maayos na pamumuhay. Kaya marami pong mga magaling po magsalita. Ngunit dapat po ay may kasamang buhay po yan na namumuhay po tayo sang-ayon doon sa turo ng Biblia at ng Iglesia. At ganun din po ng Panginoon. Ano po? Dahil ang Iglesia po ay maaring nandyan po yung turo, pero ang pamumuhay po ng mga kasapi nito, ng mga member, ay hindi po sang-ayon sa kanilang tinuturo. Kaya nga po, ingatan ang ating mga sarili. Sabi pa po rito, punuin ang ilawan
ng iyong kaluluwa at lagyan ito ng langis ng Espiritu. Kaya nga po bago umalis si Kristo, ay nag-promise po siya. Juan 16:13. Howbeit that when the Spirit of truth comes, or when I go to heaven, I will send you the Holy Spirit. Kaya nga po si Kristo ay umalis at kanyang pinadala po ang banal na Espiritu. Ito po ngayon actually yung problema sa karamihan po. Actually may mga grupo po na naniniwala na yung Espiritu na yon ay si Jesus Christ din. Pero paano po siya magpadala ng Espiritu kung hindi muna siya aalis? Kaya nga po ang Panginoon ay umalis para siya magpapadala ng Espiritu. So ibig sabihin, they are distinct and kwan po siya, magkaiba. Ano po? Bagamat sila'y nagkakaisa. Okay? So, He ascend to heaven and He will send the Holy Spirit. Okay? So, pag sinabi nating send the Holy Spirit, that is definite. Okay? Definite na talagang may persona. Okay? Kaya nga po sabi rito, punuin ang ilawan ng inyong kaluluwa. Okay? Sabi po rito mga kapatid na talagang napakaganda, no? Na sabi rito, replenish it with the oil of the Spirit. Seek from Christ that grace. So hanapin kay Kristo ang biyaya at linaw ng pangunawa na magbibigay sa iyo ng kakayahang gumawa ng matagumpay na gawain. Dahil hindi po tayo magtagumpay kung wala si Kristo. Yan po ang sinabi ni San Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 2, versikulo 14 at 15. Nasabi po doon mga kapatid, salamat sa tagumpay na ipinagkaloob ni Kristo na tayo po ay maging samyo. We will be perfume, mga pahumot, mamago, pabango mga kapatid, na maamoy ang bango ni Kristo sa ating mga buhay. Okay? Sabi pa po rito, learn from Him. Matuto mula sa Kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagpapagal para sa mga taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Ang pinaka may talento, dapat ay ito po ay gagamitin na siya po ay maging manggagawa, ay hindi magtatagumpay kung si Kristo ay hindi nabuo sa Kanya bilang pag-asa at kalakasan ng kanyang buhay. Wow, napakaganda mga kapatid, ano? Na kung saan ay sabi rito, the most talented workers can do little. Kahit talentado ka pa mga kapatid, ano? Marami kang talento. Pero kung wala si Kristo sa ating buhay mga kapatid, ay wala pa rin po yan mga kapatid. Kaya sabi rito, unless Christ is formed within. So ibig sabihin mga kapatid, si Kristo ang dapat nandoon sa loob natin. Kaya nga po makapag-decide tayo ng tama. Makapagpili tayo ng tama. Dahil tayo bilang tao ay nahulog sa kasalanan. Tayo po ay pinanganak na makasalanan, bagamat hindi tayo guilty. Ngunit, ang bunga po ng kasalanan ni Adan at ni Eva ay minana po natin. Kaya nga po, dumaloy po yun sa ating dugo. Kaya nga po, ang pag-asa natin ay kay Kristo. Bagamat sinabi ng mga kapatid na tayo po ay nilikha, nakawangis sa panahon po yun ni Adan. Sila po ay nilikha ng Diyos na kawangis, ngunit nagkaroon po ng pagkasala. Kaya nga po, ang kalunos-lunos na kalagayan ng tao ay binigyan ng pag-asa noong si Kristo ay nabayubay sa cross sa Kalbaryo. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga salitang nagbukas ng aming mga isipan, Panginoon, na kayo lamang ang siyang makapangyarihan na makapangusap sa bawat puso, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na mahirap unawain ang mga nakasulat po sa Apokalipsis.
Ngunit nandito po ang inyong bayan upang makinig po sa mga mensahe na ayon po sa inyong mga salita, na kayo nawa ang siyang mangusap sa bawat puso sa pamagitan po ng Espiritu ng katotohanan. Pagpalain niyo po ang aming mga kapatid, mga kaibigan na sumusubaybay po sa programang ito. Amin pong inasahan na mangyari ang inyong kalooban, hindi ang sa amin. Ito po ay aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Okay? Okay, hindi po. Okay, pasensya po mga kapatid, ano? Hindi natin na-record kagad, but we are happy to welcome everyone doon sa ating mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa YouTube channel. Mayroon din po tayong YouTube channel. Ano po, buksan lang po ninyo at i-type lang sa Google, sa YouTube, yung SDA Online Study. Yun po ang ating channel na kung saan ay masundan po natin sa YouTube din. Okay? Now, dito po tayo sa pagpapatuloy. May mga tanong po, actually ito ay maiksi lang po na ating talakayan sa araw na ito bilang isang summarized presentation of the seven churches. Ngunit next week po ay isa-isahin po natin yung prophetic insights on those churches that we will be studying today. Okay? What do the seven churches in Revelation stand for? Okay. So ano po ang katayuan o ano ang kinakatawanan ng pitong iglesia sa Apokalipsis? Okay, ang sagot po rito, the seven churches described in Revelation 2 to 3 are seven literal churches. Sila po ay literal na mga iglesia noong panahon ng pagsulat ni Apostol Juan ng Apokalipsis, na ito ay kaganapan literal na nangyayari. Kaya nga po ito'y sinulatan niya para magkaroon po ng solusyon ang kanilang mga problema. Kung ano po ang kanilang hinaharap, nandito po ang solusyon ng Diyos na kanyang sinulat sa sulat na ito. Kaya nga po ito ay bagamat, sabi nga po rito, though they were literal churches in that time, bagamat sila ay tunay na mga iglesia noong panahong iyon, mayroon din silang espiritual na kahulugan para sa mga iglesia at pananampalataya sa kasalukuyan. So yun po ang napaka-importante na connection. Now we need to see the connection of these messages sa seven churches, mga kapatid. Ano? Number 3 po na posibleng kasagutan, sabi po rito na kung saan ay may, yun na nga po mga kapatid, ang sinabi natin may tatlo po dito. Okay? Tatlong layunin. Okay? Na kung saan ay ito po yung sinulat, yung sulat na ito para sa pitong iglesia. At may mga layunin po ito. Una po ay the first purpose is to write. Okay? So, ang una po talaga na layunin nito, literal na mga iglesia ang dapat kuwan po natin, na kung saan ito po ay nasulat na mayroon pong literal na iglesia na tatanggap nito. Okay? So, isunulat ito upang tugunan ang kanilang pangangailangan sa panahong iyon. So, yun po yung una na this letter actually ay to meet the needs of the people at that time. Ang pangalawa po, mga kapatid, the second purpose is to reveal seven different types of individuals and churches throughout history and instruct them in God's truth. So dito po ay kumakatawan ito sa iba't ibang uri ng mga mananampalataya o iglesia sa iba't ibang yugto ng kasaysayan at nagbibigay ng gabay patungkol po sa katotohanan ng Diyos. Kaya nga po, kung atin pong
makasalubong or makasalamuha ang ganitong mga klasing ugali ng tao na kung naranasan po ito sa kapanahunan ng literal na mga iglesia, ay maari din po ito ay maranasan din po ng kanyang bayan. Kaya nga po ito ay yung pangatlo pong reason o layunin. A possible third purpose is using the seven churches to represent seven different periods in the history of the church. Yan po mga kapatid, ang ating titingnan next week. Natitingnan po natin sa kasaysayan na mayroon pong kaugnayan ang pitong iglesia na literal sa kasaysayan. At ganun din po sa hinaharap sa propesiya. Okay? Na kung saan ito pitong panahon mga kapatid, sa kasaysayan ng iglesia, bagamat may ilang katotohanan, yes, na may mga tao na saan kaya natin ilalagay ito? Katulad ngayon mga kapatid, may mga mananampalataya na sila po ay nagnanais na sila ay Philadelphia. Inaayaw po nila ng Laodicea dahil ang Laodicea po ay kawawa. Kaya nga po nagtayo sila ng kanilang sariling grupo, no? Nanais lang nila ay mananatili sa Philadelphia. Pero mga kapatid, ito po ay isang propesiya, hula na tumutukoy po sa kasaysayan na may mga pangyayari na kumakatawan po sa bawat panahon. Na kung sana'y sinabi nga po rito, na so although there may be some truth to the seven churches presenting or representing seven eras of the church, too many people go into far too much speculation in order to determine which church fits which era. Yan po yung mga kapatid yung problema dito. Na marami po ang mga tao na pag nalaman po nila ito, ayaw ko po ng Laodicea. I want to be in Philadelphia. I want to be in like this, like that. So, yun po mga kapatid yung problema po dito. Na kaya sa halip na masyadong mag-focus sa paghanap ng eksaktong panahon para sa bawat iglesia, mas mahalaga mga kapatid. Ito ang mahalagang kuna natin ng leksyon. Mas mahalagang pagtuunan ng pansin ang mensaheng nais iparating ng Diyos sa atin sa pamagitan ng pitong iglesia. Yan po yung connection. Na are we connected with the seven churches? Kung ano po ang kanilang karanasan, ay kung naranasan din po natin ang kagaya noon, ay may solusyon na po tayo dahil mayroon pong sulat ang Panginoon. Ito po ay kanyang pinahayag kay John. Kaya nga po, may solusyon. Okay. So ito po yung mga iglesia. Okay, natin pong nabasa kahapon. Ano po? At ang una po dito ay yung Ephesus. The church that had forsaken its first love. Yan po mga kapatid, which means desirable. Desirable siya, kaakit-akit siya. Pero ganun pa man mga kapatid, bagamat siya po ay kaibig-ibig at kanais-nais, ang kanyang problema ay iniwan niya po ang kanyang unang pag-ibig. Kaya ano pong solusyon? Okay, yan po ay ating pagtuunan ng pansin next week. Ano po ba? Isa-isahin po natin yan. Kahapon po atin lang binasa ano po. Pero isa-isahin po natin yan para magkaroon po tayo ng ugnayan sa kasulatan na kung saan ay ito po ay nais ng Panginoon natin pong madama na tayo po ay kabahagi po sa mga kanyang bayan na magkaroon po ng ugali na tumpak sa kanyang ninanais. Okay?
Yung pangalawa po mga kapatid ay Smyrna. Yung Smyrna, the church that would suffer persecution. Siya po ay nakaranas ng pag-uusig at ang kahulugan niya po ay mabango amoy, katulad ng mera. Okay? So dahil po sa amoy siguro, talagang sa kanilang pananampalataya ay talagang nandoon na tatayo sila. Hindi sila natatakot. Bagamat mabuhis man ang kanilang buhay, ay nandun pa rin po ang amoy ng kanilang paninindigan. Ayan po yung Smyrna. So tingnan po natin yan sa kasaysayan at sa propesya next week. Okay? Ang pangatlo po ay Pergamum, the church that needed to repent, na kailangan po siya mag-repent, na kung saan ay mayroon pong siyang exalted condition, elevation, na kung saan mga kapatid, itong iglesyang ito ay kailangan po siya magsisi. Kasi elevated na nga po, ay yumayaman po siya, ay talagang ah, mayroon ng kataasan. Ano? Kaya kailangan po siya magpakumbaba at magsisi po sa kanyang kalagayan. Okay? Now, pang-apat po ay Thyatira. The church that had a false prophetess, which means sacrifice of contrition and sweet savor of labor. Ito po yung ikaapat na iglesia, na itong iglesyang ito ay mayroon pong bulaang propetisa. Ah, na ang kulugan po nito ng Thyatira actually is hain ng pagsisisi o matamis na amoy ng pagpapagal. So kailangan po nila mga kapatid na talagang magkaroon ng sakripisyo, no? Na dapat po magkaroon ng pagsisisi at bagamat nandyan po sa kanila yung pagpapagal, no? Dahil mayroon pong bulaang propeta na nandoon mga kapatid, hamon sa kanilang pagtatapat sa Panginoon. Okay? At yung ikalima mga kapatid ay Sardis. Okay? The church that had fallen asleep. At nangangulugan din po ito ng means renewal, dahil kailangan po na talagang magkaroon po siya ng pagbabago at pagbabagong buhay dahil siya ay patay. Okay? So, maaari din mga kapatid na may mga kapatiran tayong patay spiritually. Kaya nga po kailangan niya po ng message ng taga-Sardis. Okay? So, isa-isahin po natin yan next week. Ano po? And then, Philadelphia. Ito po, Philadelphia ay ito po yung kinikilala talaga na parang walang kapintasan. Ano po? Brotherly love. The church that had endured patiently. Dahil nandun po yung kanilang pagkakapatiran, na mayroon po silang pagmamahal dahil ang kanila pong kalagayan ay mayroon po silang hinihintay. Ano? They are waiting. They are waiting for the Lord to come. That is actually during the Millerites movement. So atin din po ngayong pag-aralan ano po, kung ano po ang kanilang characteristics. Okay? And then Laodicea. Laodicea po ay the church with the lukewarm faith, which means judgment or judging the people. Dahil alam po natin mga kapatid, yung Laodicea came from the two Greek words, Laos and Dikeia. Laos means people and Dikeia means judgment. So these are actually people that are being judged or they have the message of judgment. Yan po ang kahulugan ng Laodicea in its prophetic insight sa kanyang pananaw propetiko mga kapatid. Okay? At tingnan po natin din mga kapatid yung mga ruins na kahapon po ay bahagya po nating tiningnan yung mga lugar, geographical location of the churches. Ngayon po ay tingnan natin na itong mga pangalan ng mga syudad na kung saan ay very significant, na mahalagang malaman natin ang kahulugan
dahil nagpapahayag ang mga ito ng espiritual na mensahe. So ibig sabihin, sa pangalan pa lang mga kapatid, ng mga iglesyang ito, mayroon po siyang espiritual na mensahe. Kaya kung hindi po natin natukoy kung anong kahulugan ng mga iglesyang ito, ay hindi po tayo makakuha o makatanggap ng mga mensaheng dala nito. Okay? So, kailangan po ay atin pong tingnan at alamin ang kahulugan ng pangalan ng mga iglesyang ito, na kung saan ay may kaugnay po to sa espiritual niya na aplikasyon or mensahe para sa buong iglesia. Kamangha-mangha na ang kanilang mga pangalan ay tumpak na sumasalamin sa kasaysayan ng iglesia. Ito po yung kagandahan na makikita mo po sa kasaysayan. Kaya nga po, isa-isahin natin yan. Kung kailan po, ilang siglo po nanatili itong grupo na ito ng iglesia na ito, yan po yung ating pag-aralan next week. Ano po? At sumasalamin po kasi ito ng kasaysayan sa iglesia na makikita po natin, tama nga no, ang nasulat doon sa Kapitulo 2 at 3 ay nangyari po sa kasaysayan. Kaya nga po atin tingnan ang kaugnayan din ng Seventh-day Adventist. Yan po yung tukoy o ating tinutukoy at ating puntarya. Yan po yung target natin para maabot po natin ang pagkaunawa ng kahulugan at mensahe nito para sa ating iglesia. Okay? Ito ay isa sa mga dakilang patunay ng inspirasyon ng Biblia ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan. Yan po mga kapatid, ma-appreciate mo ang salita ng Diyos dahil nakita natin ang kaugnayan ng mga pangalan pa lang ng mga iglesyang ito kung ating inalam at ating natutunan. Okay? So yun po yung kaimportante po ng pag-aaral dito sa Book of Revelation. Na kung saan ay ito nga po ay may talagang karampatang mensahe dahil ang mga pangalan ay ginamit po ito para mag-portray, magpahayag po ng karunungan, ng katotohanan para sa ating iglesia. Names in ancient times, okay? So ang mga pangalan po sa panahong nakaraan mga kapatid, noong sinaunang panahon, ang mga pangalan ay may dalawang mensahe. Ano pong dalawang mensahe na yan? Halimbawa, ang isa sa mga pangalan na binigay sa Mesiyas ay Emmanuel. Di po ba? May ginamit po ng Emmanuel sa Biblia. Conveying the message that God would live among us. Di po ba? Yung pangalan ng Emmanuel, ibig sabihin, God with us. Kaya nga po, ito po yung katawagan or pangalan ng mga taong nag-e-expect na magkaroon po ng kaharian ng Diyos. Yan po ay naitala sa Isaiah chapter 7, 7, 8, kasi nandyan po yung tinatawag natin yung dalawang grupo ng tao. Yung Emmanuel at saka yung Maher-shalal-Hasbaz. Yung Emmanuel is born of the Spirit at yung Maher-shalal-Hasbaz is born of the flesh. Yun po ay ayon sa hula na sinulat po ni Isaias at atin din pong pag-aralan yan. Okay? So, dito po ay ating makikita na kung saan itong mga pangalan na ito ay nagpapahayag po ng mensahe na kung saan ano po ang estado, ano ang likas, ano ang kalagayan ng iglesia mula sa panahon ni Juan hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po ang kagandahan dyan na isinulat na po sa Revelation. Pinahayag na po kung ano ang magaganap. Okay? At mayroon po siyang karampatang mga mensahe na dapat pakinggan. Dahil sabi nga po roon,
makinig ang may pakinig. Kung sino ang may tainga, hindi makinig. Oh. Kaya nga po, ang sabi doon sa Revelation chapter 1, verse 3, mapalad ang nagbabasa, ang nakikinig, at ang nagbabantay nito dahil malapit na ang katapusan. So ibig sabihin mga kapatid, these are the things that we need to do mga kapatid. Na atin pong bantayan na ang mga sumusunod ng kasaysayan ay naglalarawan po ng hula na nailahad po sa seven churches. Seven churches in Revelation, their ultimate significance. So ang pitong iglesia sa Apokalipsis, mga kapatid, ay may tunay na kahulugan para sa atin ngayon. Hindi lang po yan sinulat para basahin lang, kundi dapat unawain at sundan. Dahil baka po ay tayo ay mahulog din. Katulad po sa mga taong hiwalang alam po mga kapatid na sila po ay mahulog sa pagkakamali at they will be destroyed, mga kapatid. So ang pitong iglesia sa Apokalipsis ay may mga tunay na kahulugan. Dahil ito po ay tunay na iglesia na nangyari din sa unang siglo. Gayunpaman, ang mga ito ay may spiritual ding kahulugan para sa mga iglesia at mananampalataya sa kasalukuyan. Ang pangunahing layunin ni Juan sa pagsulat ng mga liham sa pitong iglesia, mga kapatid, ay upang iparating ang ulat ni Kristo. Okay? So ito po yung mga kapatid, yung talagang nais ng Panginoon, na mayroon pong report card si Kristo. To deliver Christ report card for the churches of that time. Na ito po ay nagpapahayag na mayroon po siyang mensahe sa panahong yun. At hindi lang po yun. Sabi nga po rito, ngunit, however, a second purpose, ang pangalawang layunin din, ang kanyang isinulat sa pamagitan ng inspirasyon upang ipakita ang pinong-uri. Yan po ang talagang in-emphasize natin na mayroon pong 7 uri ng mga iglesia at mga individual na mananampalataya. So ito po ay hindi lamang pangkabuuan, kundi personal. Personal po ng karanasan natin. Dahil kung atin pong nabasa ang Epeso at nakaranas po tayo ng pag-iwan sa ating unang pag-ibig, ano po ang solusyon? Nandun po sa sulat. Kaya nga po, significant. May talagang ugnayan sa atin ngayon, mga kapatid, na dapat ay maunawaan po natin na ito hindi lamang sa kanila, kundi ito po ay pilit na para sa atin. Bakit? Tayo po ngayon ang nag-aaral niyan. Okay? So sa kanila po ay patay na sila eh. Wala na pong magagawa yon. Okay? So ang mga buhay po ngayon ang hahatulan. Kung tayo po ay nakita na may ugali ng Ephesian na patay, iniwan niya po ang kanyang pagmamahal o pag-ibig, ay kailangan po mga kapatid balikan kung saan po siya natumba. Okay? So ang maikling, sabi rito, these short letters to the seven churches ay nagsisilbing mabilis at makapangyarihang paalaala sa lahat ng nagsasabing sila ay tagasunod ni Kristo. So kung tayo po ay tagasunod ni Kristo, at especially mga kapatid ay tayo po ay tinawag na Kristiyano. So if we are Christians, then all of these letters, the 7 letters in Ephesians, in Smyrna, in all of those churches na binanggit po mga kapatid, yun po ay para sa atin. Okay? Dahil we are followers of Christ. Tayo po ay tagasunod. Yun po ay nangyari literally at atin pong
tinukoy at binigyan po ng karampatang lugar kung saan po located itong mga churches na ito. At dito po sa sunod na slide ay makita po natin yung another map that will actually point kung saan po nalagay itong mga churches na ito. Ito po yung makita ninyo itong pula na ito ay ito po yung Ephesus. Okay? So malapit po siya sa daungan, sa coastal, sa coastal areas. And then, ito po yung Smyrna, pangalawa. Siya po ay may kalapitan din sa dalampasigan. Ano po? And then, ito po yung Pergamum. Okay. So doon din siya, malapit din po doon sa daungan. So yan po yung proximity at yung lugar na kung saan itong mga iglesyang ito ay natukoy ayon po sa kasaysayan at sa geography. At natagpuan po na may mga artifacts, may mga ruins na naiwan po nila. Natin pong titingnan yan bago po tayo matapos sa ating pag-aaral ngayon. And then, ang sunod po ay Thyatira. Ito po, mga kapatid. Yan po ay 42 miles away from the Pergamum or sa dalampasigan. So, that is 42 miles. Okay? And then, sunod po dito ay yung Sardis. Ito po ay 80 miles ang layo po naman. Okay? So, yan po yung lugar ng Sardis, yung Sardis Church. And then, ang sunod po ay panglima ay Philadelphia. So, parang kwansi po siya kinalat po siya. At medyo malayo po siya sa dalampasigan. Ngunit itong mga kalagayan ng mga churches na ito, dito po sa Sardis ay patay po ito dito po yung Thyatira ay elevated po sila, na kung saan ay mayroon po silang kailangan na gampanan na kung saan ay magsisi. At ang sunod po dito ay Philadelphia. Okay, Philadelphia, ito po yung panglima. And then yung pang-pito po, pang-anim, Philadelphia, at saka yung pang-pito po ay yung Laodicea. So these are the churches na binanggit po sa Revelation chapter 2 to 3. At next week, isa-isahin po natin yan, mga kapatid, para tingnan natin yung talagang prophetic insight ng mga iglesyang ito. Okay? At dito po sa sunod ng mga slides, makikita po natin yung mga artifacts. Yung mga kung saan, mga kapatid, ay makita natin yung mga lugar kung saan itong iglesyang ito ay natagpuan na mayroon po siyang mga remains. And it portrays the culture and how they live in that place. Sabi po rito sa volume 7 ng Bible Commentary, SDA Bible Commentary po ito, na kung saan ay ano po ang ugnayan, ultimate significance nito. Sabi po rito, the people of God symbolized by a holy woman and her children were represented as greatly in the minority. So tingnan po natin, mga kapatid, na itong talatang ito ay nagsasabi po na hindi majority. Nasa minority po ang bayan ng Diyos. Ano po? In the last days, sa huling mga panahon, sa huling mga araw, sabi po rito, mga kapatid, isang nalabi na lamang ang mananatili. Mayroon pong nalabi. The remnant. Kaya ang remnant na tinutukoy po sa Biblia ay yung kanyang dinalisay. Dinalisay po na hindi na makaranas ng kamatayan. They are the 144,000. The 144,000 are the living saints. At mapag-aralan din po natin yan sa ating serye sa chapter 7 ng Revelation. At saka chapter 14 na kung saan ay doon po natin matalakay
yung buong mensahe po na nais ng Diyos na ihatid sa ating iglesia. At ito po ay sabi pa po rito na only a remnant still existed. Mayroon po talagang matitira. Of this, John speaks as they which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Kaya ang connection nito mga kapatid sa ating iglesia ay sa huling mga araw, mayroon pong nalabi na sila po ay pinatutungkulan ng propesiya ng lahat ng karakteristik ng ugali ng mga iglesyang tinukoy sa kasaysayan ay maging ugali po ng bayan ng Diyos na sila'y matagumpay na kanilang pinakinggan ang mga mensahe ngayon. Okay? So dito po mga kapatid ay sunod po yung mga lugar. Read and about the letters to each of these churches. Ephesus, which means desirable, kakit-akit, na ito po yung mga artifacts na matatagpuan po sa lugar na yan. Yung columns at the ruins of the city of Ephesus, center of Diana worship. Yan po ang nagatid sa kanila o naghadlang sa kanila na nawala ng kanilang pag-ibig. Ang pag-ibig po nila ay nandoon sa mga amphitheater, nanonood. Kaya minsan mga kapatid, baka po ay dahil po sa pinapanood natin dyan, sa ating mga television, sa ating mga cellphones, sa ating mga ay mawala yung una nating pag-ibig. Kaya applicable po yung mensahe ng Epeso sa atin na kung saan ay baka ang wini-worship po natin ay iba na. Ano? Worship na natin yung si Diana. Si Diana po ay Artemis during the time na sinisimba po nila na goddess of fertility. Na kung saan ay dumami po ang tao at sinasamba po nila, nagpapasalamat po sila kasi dumami yung tao dahil yon po yung kinikilala nilang si Artemis, yung pinalitan po yan ng Roman Empire. Yung Artemis na yon pinalitan nila ng Diana. Kaya ito po yung mga kapatid yung nangyari sa Ephesus. Ano? Yung mga artifacts actually nagpapahayag po kung ano ang kalagayan po na nagatid sa taga-Epeso na bagamat siya kaikit-akit, siya po ay desirable, ngunit iniwan niya ang unang pag-ibig dahil nabaling ang kanyang pag-ibig sa iba. Okay? So, ito po yung mga Ephesus ruins. Okay, ang sunod po, Smyrna, which means sweet smelling. Yung mga martyr, like myrrh, mga kapatid. So, Smyrna Marketplace ruin. Ito po yung mga lugar na kung saan ay makikita po natin na natira. Smyrna columns, ancient street in Smyrna, modern Izmir, ancient Smyrna. So ito po yung mga makikita po natin sa mga lugar na ito. Na ito po iniwan ng kasaysayan na doon po matagpuan yung iglesyang ito. Okay? And then Pergamos or Pergamum, which means elevation or exalted. Talagang may kwan po sila dito. May mga amphitheater na talagang napakalaki, napakalawak, na thousands of people that can actually view. A reconstruction of the Pergamum altar at Pergamum Museum in Berlin. So ito po yung mga ruins ng Pergamos na next week po ay isa-isayin natin yan. At least may idea po tayo ng mga lugar na ito na naging nag-influence po sa kanila na sila po ay kailangan magsisi. No? And then Chatera. Chatera ay which means sacrifice of contrition or sweet savor of labor. Na yes, nandyan po ang kanilang kasigasigan, ngunit nga mga kapatid ay kailangan po nila na makinig din sa mensahe na isinulat po ni John para sa kanila. So these are the ruins of ancient Chatera na kung saan ay matatagpuan actually ito. Itong lahat ng mga iglesyang ito
Patatagpuan po sa Turkey. Ano po? And then, Sardis. Kailangan po siya ng renewal dahil patay po siya eh. No? Sardis Temple of Artemis, which was also the Temple of Zeus for some time, Metropolitan Museum of Arts. Ito po actually binibisitahan po ito ng mga pastors at mga Christians na kung saan ay makita nila itong mga iglesyang ito or museum ng artifacts, mga natirang guho ng Sardes. Philadelphia, ito po yung ruins of Philadelphia na makita, and then ito po yung modern day of Alhassar, successor to ancient Philadelphia. So these are actually the places that we can see in that place where the Church of Philadelphia is located. And then another is, this is the significant part actually, na ito po yung sinabi ko, na mayroon po silang aqueduct na dinadaanan po. Mayroon po silang daanan ng tubig na yung tubig na ito ay galing po sa hot spring. Okay? Hot spring po, tapos dadaan po siya sa malalim na madilim. So it actually becomes cold there. So hot and cold. So naghalo siya. Paglabas niya po ay lukewarm. Kaya yun po mga kapatid, a portion of Laodicean aqueduct, water was piped into the city from hot springs, but would arrive there lukewarm. Jesus referenced this phenomenon when he referred to the Laodicean church as lukewarm. Kaya mayroon pong basihan si Jesus Christ, na bakit sinabi niya po ito, na itong mga tao dito sa Laodicea, yung lugar literally, ay mayroon pong aqueduct na nagdadala po ng tubig, daluyan ng tubig, at ang outlet po nito, paglabas niya ay lukewarm. Okay? So an engraving of the ruins of Laodicea. Ito po ang mga artifacts niya na makita po natin na kung saan ay mayroon pong arches of the Laodicean Aqueduct na matatagpuan po doon sa lugar na yon. So ito po yung mga part ng pag-aaral po natin, na at least mayroon po tayong pag-aaral na mayroong history, mayroon pong geography, geology, na tiningnan po natin yung mga lugar na kung saan ay nanggaling po ang mga taong naggumanap po sa kasaysayan, especially doon sa nangyari po sa literal na iglesia. Sabi po rito sa Gospel Work, page 13. Okay? Ito po ay sa ating pagtatapos po ng ating pag-aaral ngayong hapon. Okay? Mayroon lamang 2 slide dito natira. Sabi po rito sa Gospel Worker, page 13, paragraph 1, in every period of this earth's history, God has had His men. Mayroon po siyang mga tao, na kung saan ay kanya pong tinawag. He has called them. Nasabi nga po rito na God has had His men of opportunity. May mga oportunidad po sila na sila po ay tinawagan, to whom He had said, "Ye are my witnesses." Kayo ay aking mga saksi. Sa bawat kapanahunan, mayroon mga taong makadiyos na tinanggap at tinipon ang liwanag. So mga kapatid, ibig sabihin nito, ang liwanag po ay progressive, no? Kung ano po ang natanggap ng unang iglesia noon, part po 'yun ng liwanag. Dapat hindi mawala. So ibig sabihin mga kapatid, tipunin mo. So anong mensahe doon sa Epeso, ay tanggapin mo yan. Para sa atin yan. Ang mensahe sa Smyrna, mensahe natin yan. So yun po mga kapatid ang connection. Bakit ang ating theme
the lessons learned or prophetic lessons of the 7 churches is the a connection. Anong connection natin? Ang connection po natin ay tipunin natin ang aral na tayo po ay mamuhay ng ayon po sa katotohanan na inilahad po doon. Okay? So yan po mga kapatid yung talagang ninanais ng Panginoon na mangyari po bakit sinulat ito at nababasa po natin sa Revelation. Ipinangaral nila, sabi nga po rito, Enoch, Noah, Moses, okay, Daniel, and the long roll of patriarchs and prophets. These were ministers of righteousness. Kaya yung mga taong nagturo noon, kung anong tinuro nila, hindi nawala yon. Dapat ay it will be embodied in our doctrines, in our teachings, in our doktrina. Kaya nga po, examinin natin ang ating sarili. Tingnan natin, punuin natin ng espiritu ng katotohanan ang ating kaluluwa sa pamagitan po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Na dito po ang buhay natin na kasalalay. Okay? So sabi nga po rito, they were not infallible. Hindi po sila mga kapatid na walang pagkakamali. Nagkamali din po sila. Ngunit mga kapatid, sila ay mahihinang tao na nagkamali rin. Ngunit ginamit sila ng Panginoon sapagkat kanilang inialay ang kanilang sarili sa kanyang paglilingkod. If we are just willing to serve the Lord, mga kapatid, ay bagamat tayo'y mahina, bagamat tayo'y makasalanan, Brother Marshall, God can use us. He can use us. Aminin natin na wala tayong kakayanan because this is where kailangan natin na ingatan. Sabi nga po rito, ingatan mo ang iyong sarili. Take heed unto thyself. Ingatan mo ang doktrina. Ang sarili ang unang dapat bigyan ng atensyon. Hindi ibig sabihin nito mga kapatid na makasarili tayo. No, it doesn't mean like that. Ang ibig sabihin ng mga kapatid, una dapat tayong kumain para ma-share natin sa iba na masarap ang ating kinain. Ganon din po sa katotohanan. Kung ang katotohanan ating natagpuan at dito tayo nabusog, dapat nating suportaran. Di po ba? Dahil nakita natin itong nagbusog sa atin. Kaya sabi doon sa Malakay chapter 3 verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house. Yan po mga kapatid ang pagkakaiba ng house at saka yung storehouse. Ang house po, simbahan. Ang storehouse po ay yun po yung actually sa panahon po ng mga Jews, sa temple po nila, mayroon pong annex. Sa likod po noon, mayroong tinatawag na storehouse. Yung storehouse, doon po nila dinadala yung mga offerings nila. Halimbawa, ang offering po nila hindi pera. May kambing dyan or tupa o anong mga bagay na ma-offer po nila sa templo. Yun po ay dinadala sa annex sa kanilang storehouse. So storehouse is the treasury. The treasury where those who are teaching the message, those who are feeding the house, kasi ang house mga kapatid is iglesia, no? Church po yan. So kung sino po ang nagpapakain sa iglesia, kung sino po ang nagdadala ng meat in due season, pagkain sa tamang panahon, yun po ang dapat suportaran. Yan po mga kapatid. Yan po yung actually yung principles of tithing. Why we give support to God's ministry. Because those ministers, those pastors, those teachers will be fed by what God has been receiving from the income of God's people. Yan po mga kapatid ng prinsipyo natin din pong mapag-aralan. So, it will be used na mga kapatid
matapos po ang gawain ng Panginoon, na itong pag-iingat, na ingatan po natin yung ating sarili, doktrina, unahin natin mga kapatid na busugin ang ating sarili. Hindi po yan ibig sabihin na sakim ka naman, ikaw lang ang busog. Kailangan din po mga kapatid, pagkatapos natin mapuno, mabusog, i-share natin sa iba. Now, we can share the message to others. That's why there is what we call sigh and cry for all the abominations that are being done in the church. Na kung nakita natin po mga kapatid yung mga ginagawa sa iglesia na hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, then we are there to cry. Kaya dalawa yung mga kapatid, sigh and cry. Sigh means ating pagkilala sa ating sarili na tayo mahina. We are sighing for our sins. We are sighing for our own personal declension. And crying, mga kapatid, is sharing the message to others that there is hope, mga kapatid. Na kung saan itong ating napag-aralan ngayon ay bahagi lang po ng ating serye. Ngunit next week po, abangan po natin, may individual po na mensahe ang mga iglesia na nais ng Panginoon natin pong maunawaan. Okay? So, any reaction po mga kapatid for the close of our serye today? Mayroon po bang tanong? Sige po, Pwede sige po, po. Sige pwede po. pong balikan yung Sardis and Philadelphia. Wala po akong nakuha dun sa ruins. Okay, ito Pwede lang po. Thyatira, Sardis. Okay? Philadelphia po. Philadelphia, ito po. Thank you po. Ayan. So, yan po yung actually yung mga artifacts or natira na mga lugar na kung saan yan po ay nakilala at dinig out po yan ng mga archaeologists to locate the place where the 7 churches were located. Okay? At Kaya, Pastor yes, Glenn. yes po. Baka po, sorry po. Yung pong Psalm 119, yung 1 to 8, kayo po ang nag-ano nito. Yung pong 119, 1 and 2, kaya po pala ito yung nasulat. Aha. Sabi po, blessed are the undefiled in the way who keep his testimonies and that seek him with the whole heart. Ay mangyayari po ito sa kalooban ng Diyos at magitan ng mga karunungang galing po sa mga churches kung paano pamumuhay. 7 individual sa bawat churches at yung pong 7 iglesyang iyon ay magkwakwari sa ating mga buhay. Amen. Salamat, literal and spiritual ay totoo pong naririto. Katotohanan pala po ito, akala ko po ito'y basta't sinulat lang. Nawala na ito. Nasaan ba ito? Yung po ang tanong ko noon. Pero po, may liwanag na po. Salamat po na may liwanag na may oil sa kapangyarihan ng Espiritu na Santo na mag-guide sa atin sa lahat ng hindi po natin mauunawaan. Yung po hindi ko talaga naunawaan. Thank you Lord. Meron na pong liwanag kung ano talaga ang kabuuan ng testimony ni Lord Jesus sa bawat isa sa atin sa magitan ng ni Apostle Juan. The end time pala po siya, ano po para sa atin? Yes po. Mayroon po siyang tinatawag na apocalyptic application na yan po talagang nagpapahayag po sa ating kapanahunan na hindi po yan para sa kanila sa nakaraan, kundi para po yan sa atin talaga na it has a significant, ultimate significance para sa atin ngayon. Dahil nais ng Panginoon po mga kapatid na mabuo ang kanyang bayan kaya hindi po sila makaranas ng kamatayan yung 144,000. Pero yung mga halimbawa, tumanda na po tayo, matanda na tayo nakarinig nitong mensahe, maaari po na pahingayin tayo ng Panginoon, pero doon po tayo sa special resurrection. Alam niyo po ba yung special resurrection? Katulad po kay Ellen G. White. Si Ellen G. White po
ay dinala po siya sa vision. Pinakita po sa kanya na pumasok po yung 144,000 sa templo. At sabi ng Panginoon, walang ibang grupong makapasok doon, kundi maliban lamang sa 144,000. Sabi po ni Ellen G. White, Panginoon, I'd like to stay here. Ito po ay mababasa natin sa early writings. Ano po? Basa yan, 15 to 32 pages po yan na pwede pong balikan natin sa pagbabasa. Sabi po niya, ay gusto niya na I want to stay here. Ayoko nang bumalik sa lupa. Sabi po ng anghel sa kanya, you have a work still to be done on earth. Sabi niya, bumalik ka. If you are faithful, you will be with the 144,000. Ibig sabihin mga kapatid, ay yung with ay hindi po kabilang. Okay? Yung tinatawag nating among, sinabi kasi ni Ellen G. White po doon na let us strive with all the power that God has given us to be among the 144,000. Ngunit kung hindi po natin naabot yun at namatay po tayo, we will be with the 144,000. Kasama ka. Okay? Hindi po kabilang. Okay? Yan po ang sinasabi sa Testimonies for the Church. Basahin po natin yan later, ano? Testimonies for the Church, Volume 7, page 17, paragraph 4. Yan po ang sinabi po doon na magkaroon po sila ng special na gawain na bagamat namatay po sila, bubuhayin po sila and will take the work once more. Amen. Yan po yung 200 million. Yan po ang pag-aaralan po natin yan. Sa chapter 9 po yan. Talagang maganda yan. Magandang tanong po yan pero hindi mo natin sagutin ngayon para may bitin po. Para sundan po natin sa chapter 9 po na pag-aaral natin. Actually, mayroon po akong ginagawa na video ngayon, invitation na nandoon lahat po ng mga topics. Okay? Hanggang po tayo sa April 17 kasi I will be traveling. So hanggang 17 lang ng April. And then after po niyan, mga balik siguro tayo ay mga June na po yan. Yung ating series on. Pero pupuntahan po natin diyan. Pupunta tayo kay Brother Marshall or Sister Susan, ano? Sa ating mga kapatiran po dyan sa Pilipinas. By God's grace. Po ako. Kalooban ni Lord po yun. Amen po, amen pa. God bless po. Amen po. Okay? So maraming salamat po mga kapatid sa pagsubaybay. Kung may mga tanong po kayo mga kapatid, ay wag lang pong atubiling mag-comment. If you need more studies, if you want the outline, actually nandyan yan sa online natin. May Tagalog, English po na outline. Lahat po yan actually provided na libre po para sa atin. Na you can just type in the Google so that you can also print actually. Pwede po tayo mag-print nitong mga kuha na to and then i-share po natin sa ating mga kaibigan, mga kapatid na mga Seventh-day Adventist. Okay? Amen. Brother Marshall, mayroon po kayong sabihin? Sige, sundan na lang po. Sundan ko na lang po yung pag-aaral nyo at mas connected ako sa topic. Amen po. Okay. So salamat Brother Marshall. Let's pray po mga kapatid sa pag-close. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, sa muli kami po ay lubos ng papasalamat na kami po ay inyong iningatan at ginabayan po sa aming pag-aaral sa mga oras na ito. Patnubayan at mangusap nawa po kayo sa bawat puso, naunawaan po namin ang mga bagay na ito at tulungan ang bawat isa na sila rin po ay magkaroon ng personal na pag-aaral upang kanila pong personal na matagpuan ang katotohanan na nasa inyo lamang, Panginoon, na they will live the words that you have spoken. And nais namin, Panginoon, na kayo lamang siyang magtagumpay sa aming mga buhay.
Pagpalain po at ingatan ang bawat isa sa aming pansamantalang pag-iwalay at amin pong inasahan na ang inyong kalooban ang siyang mangyari, hindi po ang sa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po mga Amen. kapatid. God bless. Bye-bye. Thank you po. God bless Okay, po. God bless. Bye-bye.